Ayo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Ayan, 2024 na. At meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay News Files. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni News Files, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay News Files. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni News Files at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Ibig mo sabihin, wala nang awayan. Huwag na tayo magamit, wala nang away. Ang ibig mo ba sabihin, ang nagpapahirap sa atin ng ating saligang batas? BP Sara, masama nga ba ang loob kay Pangulong Marcos? Ayan. At ang tanong ng taong bayan, buo pa rin ba ang unity? Nakakagulat nga ang mga revelasyon ng kilala at kontrobersyal na vlogger na si Maharlika patungkol sa Marcos administration. Ayon pa sa kanya, ay handa ni di umanong bumaba sa pagkapangulo si PBBM sa isang kondisyon at ito'y si Speaker Martin Romualdez ang di umano'y ipapalit sa kanya at hindi si BP Sara Duterte na naaayon sa saligang batas na sasalo sa pwesto kung mabakante ang pangulo ng bansa. Dagdag pa ni Maharlika, kaya di umano puspusan at kaliwat kanan ang paninira kay BP Sara Duterte upang ito'y kalaunan ay ma-impeach siya sa pwesto. Kasama pa dito ang pagpayag ni PBBM na papasukin ang ICC sa bansa upang magsagawa ng investigasyon patungkol sa war on drugs ng dating Pangulong Duterte na kung saan pati ang anak na si Sara Duterte ay idinadawit na dito. Komento pa nga ng mga dismayadong netizens, ang hirap ng buhay ngayon, nagmahal lahat ng bilihin pero konti lang ang dagdag sa sahod. Kung iasa mo lahat sa sahod, pambili mo ng pagkain at basic needs, kukulangin talaga yung mga politician lang ang mayaman dahil sa pork barrel nila na pinalitan lang ng pangalan ng confidential funds. Please guys, suportahan natin si BP Sara Duterte. Sila lang ang nakakaalam sa hirap natin sa buhay. Number 1 Duterte supporter pa rin ako. Sayang nga at nagpaubaya si Sara dahil kung hindi siya pumayag na maging running mate ni PBBM na may secret weapon na si Tambaloslos, taob na sana siya kung naging katunggalin niya si Inday Sara Duterte. Oo, yan yung sa sulat na yan, ay comment na yan, is talagang ang mamahal na ng paninda ngayon. Grabe. Dati ang 500 piso mo is tumatagal kahit 2 araw. Ngayon is hindi na siya tatagal. 1,000 nga lang, 1 araw ubos agad. Ngayon kung ang sweldo mo ay hindi ganun kalaki, siguradong hindi aabot sa kinsenas mo. No? Lahat ng budget, syempre nandiyan yung bayarin sa kuryente, tubig, 'di ba, mga internet. Tapos yung mga pagkain pa, yung bigas, napakamahal. May mga nakausap din ako na ibang tao in person, talaga sa personal, na sinasabi talaga nila na nung panahon talaga ni Duterte, ni Tatay Digong nga, is partida na. No? Mayroon ng pandemya, pero ang mga bilihin ay hindi ganun katataas. Mabababa lang. No, sinasabi nga nila na bakit nung panahon ng pandemya is okay naman ang presyo. No, kaya pa naman. Pero ngayon, wala namang pandemic, ang tataas ng mga paninda. No, parang syempre ay iniisip nila na parang nasaan na yung pinapangako na magiging maayos ang buhay ng mga Pilipino. No, lahat magiging pabor sa mga mamamayan. Pero yun nga, hindi nangyayari yung mga bagay na yon at patuloy na naghihirap talaga yung mga tao dahil sa mahal ng bilihin ngayon. Yun ang nagiging sagot nila sa mga tanong ko sa kanila no, kapag nakakakwentuhan ko sila. Kasi mas nararamdaman nila lahat dito, pati kay mga katunay na nagko-comment, no? At isa pa, yung unity team talaga hindi natin inaasahan na magkakagulo ng ganyan. No, na dating mag-running mate, no, is talagang nagkakaroon ng issue na i-impeach si BP Sara, ayan nga, tapos si PBBM ay bababa at ipapalit si Romualdez.
'Di ba? Kayo ba mga katunay, pabor ba kayo na si Speaker ang papalit kay PBBM? O yan, comment po kayo mga katunay. Kayo ang bahala. Tuloy natin. Nabudol tayo ni PBBM at tambalos-los. Nakakapanghinayang number 1 pa naman ako sa bumoto kay PBBM at umaasa na kahit kaunti ay makakaangat ng bansang Pilipinas pag siya na ang namumuno. Ngunit sa kasalukuyan, hirap na hirap kami sa pamumuhay at ang purpose na nakakatulong sa amin kahit na papaano. Ngayon isa kami sa di na nakakakuha at walang natatanggap. Samantala sa isang pahayag ni Representative Rodante Marcoleta, nagtataka umano siya bakit isinasantabi ng kanyang mga kasama ang Senado. Bakit din daw hindi ilatag ng maayos kung ano ang dapat baguhin? Bakit tila daw may itinatago pa sa ilang mga probisyon na pag-uusapan? Malinaw na may malalim na isyong tinatalakay si Marcoleta. Delikado umano ito kung hindi mabusisi ng maayos. Kaya naman nangako ito na marami siyang nakahandang katanungan sa usaping ito na hindi niya dapat ilabas sa publiko upang hindi umano ito mapaghandaan ng kanyang mga kasama. Kitang-kita na malabnaw ang paksa ng charter change kay Marcoleta. Laloan niya mali ang timing nito dahil may paparating pang botohan sa 2025. Ang mas nakakabahala raw dito ay kung paano gagawin ang botohan sa pag-amyenda ng saligang batas. Alam naman natin na sobrang dami ng mambabatas at wala pa sa kalahati ang bilang ng mga senador. Tiyak daw na kahit bumoto lang ng senador na hindi pabor sa Chacha ay mananalo pa rin ang Kongres. Ang mga pinuno ng mga political bloc sa kapulungan ng mga kinatawan ay nakataon umano sa all amenable to isn't the most prohibitive na mga probisyong pang-ekonomiya. Lakas ng Congress, no? Parang sila na yung ang bagong lipunan. Konstitusyon upang makaakit ng mas maraming dayuhang direktang mamumuhunan. Ito ang karaniwang iginiit ni House Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales Jr. sa mga mamamahayag sa isang panayam noong Miyerkules matapos ang pagpupulong ng mga lider ng partido ng mababang kamara noong Miyerkules upang mag-brainstorm sa pagbabago ng charter change kasunod ng pahayag ni Speaker Martin Romualdez na nais niyang muling buhayin ito sa 2024. Kung kayo ang tatanungin mga kababayan, payag ba kayo na maging Prime Minister si Speaker Martin Romualdez sa Pilipinas? Isulat ang inyong reaksyon at komento. Hindi naman Yung tungkol dyan sa Prime Minister, no, siguradong sigurado na talagang kokontra ang taong bayan dyan. Kayo mga katunay na nagko-comment dito sa comment box, kayo ba ay pabor kayo na maging Prime Minister si Speaker? Kasi sa napapansin natin, hindi pa naman ganun talaga napapansin natin yung kung ano yung ginagawa ni Speaker. Kung tutusin, ako ngayon ko lang nakita, nadidinig ko naman siya, pero ngayon ko lang siya na ganyan. Nakita dahil na simula nang nanalo unity team, tapos ganyan-ganyan, naging speaker siya, no? Ang alam ko lang sa kanya, lagi lang siyang kasama ni PBBM, di ba? So ngayon, kung magiging Prime Minister siya, ang tanong kasi, ano ba ang mga nagawa niya dito sa Pilipinas sa taong bayan para talaga na pagkatiwalaan siya ng ganun at sagutin ng mga tao na, sige, karapat-dapat ka maging Prime Minister. Mas maganda kasi yung mayroong kang pinatunayan, may resibo kang pinakita na natatandaan ng mga tao, na tumatak sa mga tao yung magandang ginawa mo. Kasi ang nakikita ngayon talaga ng mga tao is lahat ng issue. Ganon yung nakikita nila na tungkol sa mga Duterte, kinakalaban niya, tapos yun nga yung nangyari kay Badoy, tsaka kay Ka Eric, ganon, tapos kung ano-ano pa yung nangyayari dyan sa Kongreso. Ayun ang nagiging feedback sa kanya na hindi maganda. Kaya kung itatanong talaga yan, kung karapat-dapat maging Prime Minister is medyo tagilid ng konti. Pero depende pa rin yan sa mga tao kung sino talaga, kung gusto talaga nila maging Prime Minister. Depende sa mga sasagot yan. Kung meron nakadama na ng mga ginawa ni Speaker sa kanila na may nagawa ba sa kanila o may nagawa ba sa kanilang maganda o ano. Ganun yan. receptive yung Senado. Yun kung Marcoleta. Yun yung problema. Nababasa ko naman sa ating mga pahayagan, base sa
mga naunang mga pahayag ng Pangulo ng Senado, si Senador Mig Zubiri. Mukhang siya unang mismong ayaw. Mas marami raw sa kanyang mga kasamahan ang medyo malamig ang kanilang pagtanggap. Ganun po. Doon sa initiative ng House of Representatives. Hindi talaga sila na pabor. magkaroon ng pagbabago sa ating saligang batas. Kapag ka ganoon ay naharap tayo sa isang medyo mahirap na sitwasyon. Sapagkat alam mo, para maging effective, mas mabilis yung pagbabago ng saligang batas, dapat yung dalawang chambers ng ating magkasundo Kongreso talaga, no? magkaroon ng pagkakasundo. At hindi yung nagkakaroon ng pagkakaungusan. Di ba? Yes. Gusto halimbawa ng Kamara na simulan natin ang inisyatibo tungkol dito. Malabnaw naman ang pagtanggap ng kabila. Wala din. Paano ngayon yan? Di ba? Bagay kong sa halos lahat ng paglutang ng Chacha, laging malamig ang pagtanggap ng Senado kasi mayroon siya, andun lagi yung pangamba sa likod ng kanilang isipan. Baka pag nabuksan ito, mabuwag kami. Kasi nga, pag tiningnan mo kasi yung mga naunang mga proposal, ang original kasi nito, Jen, makikita mo na kung ako lang, masusunod, tutukuyin ko na kung ano yung mga provision na dapat baguhin. Manggaling doon ang pagbabago. Ipagpauna na kagad. Ipagpauna na, tsaka may pirmahan na siguro doon. Alam mo, pinag-uusapan, economic provisions. O, alin doon sa economic provisions, isa-isahin na natin. Halimbawa, article so and so. Anong klaseng section doon sa article? Halimbawa, 3 artikulo lang. Pinag-uusapan naman dati dito, isang article lang na kinapapalooban lahat yung nakatalatag na economic provision. Alin dito? Pagkatapos pirmahan. Kasi kung walang pipirmang gano'n, nag-aalala yung iba, baka mamaya likutin mo naman yung political provision dito. Ito sa political provision, may naglalayon na gawin nating 24, dagdagan natin ng 20 yung senador. Sabi na, ano man klaseng luto ito? Ayaw namin ito. Yung pinanukala natin as a constituent assembly, walang bisa yun. Ayaw ng taong bayan. Kasi magpe-plebisito pa ito eh. Bakit mo ngayon sasabihin 3/4 separate voting? Magandang debate ito pagpasok ng 2024 ko kasi, well, mukhang ang Kamara, yan po ang trend ngayon, no? At maglalagay na tayo dyan ng segment dito. Basta lalaban sila. Ang kanilang palaging argumento, ang palaging default. We are a bicameral Congress. Yun ang pagmumulan yan. Sige. Umpisahan mo ka ako, di basagin natin yan. Sa lahat ba ng pagkakataon, bicameral tayo? Yun naman ang tanong eh. Sagot, Senador Robin Padilla. Resulta na tayo. Sagot, Jingo Estrada. Magresulta na tayo ba? Magresulta na tayo. Lito. Administrasyon ay lumulutang itong usapin ito. Lumulutang ang usapin na yan. Yang walang kamatayang pag-aamyenda o pagre-revise ng ating saligang batas. Ayan. Diba? At ngayon nga raw po, by taong itong 2024, sa pagbalik ninyo, by January 22, ay baka ito daw po ang bubungad sa inyo ng mga mainit na issue, Kong. Ano ho kaya ang bago rito? Kasi sabi nga, panahon pa ni FBR, talagang lumutang na ito. Ito kaya, sa 2024 kaya, Kong, magkakaroon na kayo ng katuparan nito? Sa inyo pong palagay? Tanungin muna natin si Nelson. Ikaw muna, Nelson. Avatar ka eh. Kung ako pong tatanungin, hinog na yan. Kasi nga, sabi nga ng speaker, anong gagawin natin? Ito ang urgent na susunod. Matapos nating maipasa mga urgent bill ng Pangulo, sa tingin niya, ito na yung urgent. Kasi parang ano yan, pag take off ng aeroplano, nagawa mo na yung naipasin na seatbelt, lahat na ng mga preparation. Nagawa mo na lahat. Ito siguro Handa yung na. may Maharlika Investment Fund na at meron ng mga economic managers na nakapwesto. Ang sabi ng Pangulo, the best people sa government ay nailagay na. Siguro ito ang kailangan na para mas bumilis. Kasi gumaganda ang ekonomiya, sabi nga dun sa PSA, nabawasan ang poverty incidence, pero ang liit eh. Diba? Hindi halos mararamdaman ng taong bayan yan. Kailangan dito, yung mas malakas na puwersa, yan nga yung pagbabago ng
economic provision. Paano kaya mariresolve yan ko? Kasi parang bata pa. Para marisolba? Opo, yung usapin na yan, yung Para pagboto. marisolba? Opo. Di wag na nating i-amend. Yun ang problema. Wala nang away. Wag na lang, wala na ano. Marisolba, di ba? Ang ibig mo sabihin, wala nang awayan. Huwag na tayo mag-amend, wala nang away. Deadlock ganon. pala talaga yan. Hindi, pero kasi parang... Kailangan kasi dyan sa planong yan, kailangan mayroon kayong iisang isip eh. No, may pagkakasundo kayo. Kung meron kayong gustong ipatupad na isang batas, kailangan lahat umaayon. Pero pag nagkakakontrahan yan, walang mangyayari dyan. No, kahit gustuhin ng isa pero ayaw naman ng isa, kung ipatupad talaga ng isa, kung naipilit nila is may kumokontra, wala, bangayan lang yan. Talagang, well, ewan ko lang kung talagang mukhang kailangan na magkaroon tayo ng pagbabago ng ating saligang batas. Ikaw, sa'yo, bakit? Well, yun nga po. Ako Bilang isang matatag na haligi ng media. Yan. isang simpleng mamamayan kong Sinabi nga matatag na haligi ng media, pasimple-simple ka pa rin. Anong take mo? Tapos susunod si Nelson. Ako naman kong dahil nga sa una nananatili tayong mahirap, wala namang mawawala sa atin kung halimbawa papasukin na natin yung mga mayayamang Ang negosyante sa ibig mo ating ba bansa. sabihin ang nagpapahirap sa atin ng ating saligang batas? Maaaring yun din po ang dahilan kong sumasagka. Tukuyin mo. Maaring Yan na. yun ang sumasagka kung sa dapat ay mabilis na pag-unlad ng ating bansa. Ano nga ang sinasagkaan? Yun hong pagpasok Aling ng bahagi mga... ng saligang batas ang Oo. sumasagka. Naku, hindi ko kasi kabisado yan. yung mga nakapaloob Yun sa saligang Yan batas ang nun sinasabi. eh. Oo. Nelson. Sa akin kong, Nelson. gaya Ayan. ng nabanggit nyo, no, na may problema tayo pag dalawa yung kapulungan eh. No? Kasi pag ayaw ng isa, walang magawa yung kabila. So, nagiging stagnant. Di ba? Hindi gumagalaw eh. Oo. Kung ako ang tatanungin, tunawin na yung Senado. Tanggalin na. Dapat isa lang. Para mabilis, di ba? Bakit maraming Ang sinasabi ni Nelson, unicameral na lang. Unicameral. Kasi Isang ngayon, kongreso na lang. bicameral eh. Yes, Opo. opo. Kasi pinipilit nila. Kung yung gumagawa nga tayo ng simpleng batas, Oo. hindi kami naiitsapwera, simpleng batas lamang yun. Di ba? Kasi bicameral tayo. Opo. Yung pa kayang sususugan natin, aanmyendahan natin, o i-revise natin na saligang batas, isang napakalaking gawain, iitsapwera nyo kami. Yan. Kaya nga pinipilit namin yung 3/4 Yes. na manggagaling ay separate voting, hindi joint voting. Ayun, at ating natunghayan ang video na nagbula kay News Fast at syempre natunghayan din natin si Kong Marcoleta. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito sa video ng ating napanood at binigyan ng reaksyon? Ayan, nakikinig lang tayo kay Kong Marcoleta kasi isa to talaga sa magaling magpaliwanag. Talagang nakikita natin sa kanya yung mga karapatan, yung mga ganto, ganyan tungkol sa mga nililinaw niya. No, yung tungkol sa mga nangyayari ngayon dyan sa Kongreso, sa Senado, kung ano ba talaga. Yun ang importanteng bagay na malaman nating lahat eh. Kayo mga katunay na masasabi nyo, comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.